Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto para mapanatiling normal ang inyong blood sugar ay natuklasan na pala mahigit 1,000 taon na ang nakalipas? At ang sikretong ito ay nakatago sa mga tala ng isa sa pinakamagagaling na manggagamot sa kasaysayan ng medisina. Ngayon, babalik tayo sa nakaraan upang alamin ang misteryo sa likod ng sinaunang eliksir ni Avicenna. Sinasabing ang inuming ito ay may kakayahang ibalik ang inyong sugar level sa ideal na 5.0 sa loob lamang ng 10 araw. Parang imposible, di ba? Sa videong ito, hindi lang natin ilalantad ang mismong recipe. Susuriin natin ito ng mabuti. Hihimayin ang bawat sangkap at aalamin kung saan nagtatapos ang alamat at kung saan nagsisimula ang tunay na agham. Panoorin nyo hanggang dulo dahil ang malalaman nyo rito ay maaaring magpabago sa inyong pananaw tungkol sa pag-aalaga sa sariling kalusugan. Posible nga ba talaga ito? Sabay-sabay nating alamin. Bago tayo dumiretso sa paggawa ng eliksir, kilalanin muna natin kung kanino nagmula ang kaalamang ito. Si Avicenna, o mas kilala sa silangan bilang Ibinsina, ay hindi lamang isang ordinaryong doktor. Isa siyang tunay na henyo, isang pilosopo, astronomo at siyentipiko na ang talino ay mas advanced ng daan-daang taon para sa kanyang panahon. Ang kanyang tanyag na akda, ang The Canon of Medicine, ay naging pangunahing batayan ng medisina sa buong Europe hanggang noong ika-17 siglo. Naniniwala si Avicenna na ibinigay na ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin para sa kagalingan. Para sa kanya, ang katawan ng tao ay isang buong sistema at ang anumang sakit ay tanda lamang ng kawalan ng balanse. Upang maibalik ang balanseng ito, hindi siya gumamit ng mga matatapang na kemikal. Sa halip, ginamit niya ang natural na lakas ng mga halaman, mineral at tamang paraan ng pamumuhay. Mula sa mga pundasyong ito, muli nating natuklasan ang recipe na pag-uusapan natin ngayong araw. Hindi lamang ito basta tradisyon o sabi-sabi, kundi isang kaalamang hango sa maraming siglo ng pag-aaral at praktika ng isa sa pinakadakilang manggagamot sa mundo. Simulan natin sa isang usaping mas napapanahon ngayon kaysa kailanman, ang mataas na blood sugar. Para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, hindi lang ito basta numero sa glucometer. Ito ay isang palagiang pag-aalala, mahigpit na dieta at takot sa mga posibleng komplikasyon. Para bang bawat subo ng pagkain ay kailangang bantayan ng maigi. Nag-aalok ang modernong medisina ng mga tableta at iniksyon na talagang nakakasagip ng buhay. Ngunit, ang mga ito ay madalas na nakatuon lamang sa pagpigil sa mga sintomas, sa halip na ayusin ang pinakaugat ng problema sa ating metabolismo. Nagiging palaasa ang tao sa gamot, habang ang problema ay hindi naman talaga nawawala. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay nakakapagod at unti-unting nagnanakaw ng sigla sa buhay. Dito pumapasok ang mahalagang tanong. Wala na nga bang ibang paraan? Ang atin bang mga ninuno, kahit walang mga laboratorio at malalaking pabrika, ay naging walang laban sa ganitong problema? Sa katunayan, ang kabaligtaran ang totoo. Hinanap nila ang mismong pinagmula ng sakit at natagpuan nila ito sa paraan ng ating pamumuhay at sa ating tamang pagkain. Noon pa man, hindi na ginamit ni Avicenna ang mga terminong gaya ng insulin resistance or type 2 diabetes. Pero sa katunayan, eksakto niyang nailarawan ang kondisyon na tinatawag nating metabolic syndrome ngayon. Binanggit niya ang tungkol sa tamis ng ihi, ang labis na timbang, ang laging pagkauhaw, at ang panghihina ng katawan. Ayon sa kanya,
Ang pangunahing dahilan nito ay ang maling dieta, yung mga pagkaing tinatawag niyang mainit at mamasa-masa, pati na rin ang kakulangan sa paggalaw o ehersisyo. Hindi siya naghanap ng isang magic pill o mabilisang lunas. Naniniwala siya sa isang komprehensibong paraan, ang pagbabago ng lifestyle, paglilinis ng katawan, at paggamit ng mga natural na halaman para maibalik ang tamang balense ng ating sistema. Ang eliksir na pinag-uusapan natin ay hindi isang gamot sa lahat ng sakit, kundi isang mabisang bahagi ng isang buong sistema ng pagpapagaling. Ang pilosopiyang ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati dahil muli nating nauunawaan na ang ating kalusugan ay nasa sarili nating mga kamay at hindi lamang nakadepende sa mga gamot sa botika. Ngayon, dumako na tayo sa pinakakapana-panabik na bahagi, ang pagbubunyag sa mga sikretong sangkap ng ating sinaunang eliksir. Ang unang sangkap ay maaaring ikagulat ninyo. Ito ang fenugreek, na kilala rin sa tawag na helba o shambala. Sa mga sinaunang kasulatan ni Avicenna, ang halamang ito ay binabanggit bilang isa sa pinakamabisang lunas para palamigin ang dugo at linisin ang ating buong katawan. Isinulat niya na ang mga buto ng fenugreek ay may kakayahang alisin ng sobrang tamis sa katawan at ibalik ang sigla ng ating mga internal organs, lalo na ang pancreas at atay. Inirekomenda ni Avicenna ang pag-inom ng pinaglagaan nito para sa mga nakararanas ng panghihina, matinding pagkapagod at mga problema sa panunaw. Alam na niya noon pa man na ang fenugreek ay may direktang epekto sa organ na kinikilala natin ngayon bilang pangunahing pinagmumula ng insulin, at ang nakakamangha, ang kanyang mga obserbasyon mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas ay patuloy na pinatutunayan ng mga modernong scientific studies sa mga laboratorio sa buong mundo. Ano nga ba ang sinasabi ng modernong agham tungkol sa fenugreek? Dito na nagiging kapana-panabik ang lahat. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga buto ng fenugreek ay nagtataglay ng isang natatanging substance na tinatawag na 4 na hydroxyisoleucine. Ang amino acid na ito ay may kakayahang pasiglahin ang pancreas para gumawa ng insulin. Bukod dito, ang fenugreek ay mayaman sa soluble fiber na nagpapabagal sa pag-absorb ng carbohydrates at asukal sa ating bituka. Isipin mo na lang na para itong espongha na sumisipsip sa sobrang glucose para hindi ito biglang tumaas sa iyong dugo. Ganito mismo gumagana ang fiber ng fenugreek. Maraming clinical studies na ang nagpatunay na ang regular na pagkonsumo ng fenugreek ay malaki ang naitutulong para mapababa ang blood sugar levels, bago man o pagkatapos kumain. At pinapabuti rin nito ang resulta ng iyong glycated hemoglobin. Kaya naman, hindi nagkamali ang tanyag na si Avicenna. Ang simpleng dilaw na pulbos na ito ay isang tunay na superfood para sa mga taong nagbabantay sa kanilang sugar level. Ang susunod na sangkap ng ating eliksir ay tiyak na pamilyar na sa inyo, ang kanela. Ngunit huwag ninyong isipin na ito ay ordinaryong pampalasa lamang sa mga tinapay. Ginamit ni Avicenna ang isang espesyal na uri, ang Ceylon cinnamon, dahil naniniwala siyang mas marangal ito at may mas mataas na antas ng pagpapagaling. Sa kanyang mga tala, inilarawan niya ang kanila bilang isang pampainit at pampasigla ng katawan na may kakayahang magpatatag ng espiritu at magpaayos sa daloy ng ating dugo. Inirereseta niya ito para sa mas magandang panunaw, pampalakas laban sa matinding pagkapagod, at upang palabnawin ang mga malapot na likido sa loob ng katawan. Ayon sa kanya, tinutulungan ng kanila ang katawan na gamitin ng mas mahusay ang mga sustansya
at enerhiya. Pinipigilan nito ang pagbara ng mga ito na kalaunan ay nagiging sanhi ng mga karamdaman. Para kay Avicenna, ito ay isang mahalagang tagapukaw na nagpapatakbo sa ating likas na kakayahang maglinis at ayusin ang ating sariling katawan. Hindi lamang ito basta sangkap sa kusina, ito ay isang tunay na gamot na kayang gisingin ang ating natutulog na lakas at sigla. Ano nga ba ang sabi ng siyensya tungkol sa cinnamon at sa epekto nito sa ating blood sugar? Ayon sa mga eksperto, may taglay na active compound ang cinnamon na tinatawag na cinnamaldehyde. Ang sangkap na ito ay may pambihirang kakayahan, kaya nitong gayahin ang trabaho ng insulin. Dahil dito, mas mabilis na nakakapasok ang glucose o asukal mula sa dugo patungo sa ating mga cells. Sa madaling salita, para itong nagsisilbing susi na nagbubukas ng pinto ng ating mga cells. Sa halip na manatili ang asukal sa dugo at makasira ng ating mga ugat, nagagamit ito ng katawan bilang enerhiya. Hindi lang yan, ipinapakita rin ng mga pag-aaral na nakakatulong ang cinnamon para mapababa ang level ng bad cholesterol at triglycerides, isang karaniwang problema ng mga taong may mataas na sugar level. Pero tandaan, pinakamainam gamitin ang Ceylon cinnamon. Bakit? Dahil ang mas murang klase nito, ang kasya, ay may mataas na level ng kumarin. Kapag nasobrahan ito, maaari itong maging toxic at makasama sa ating atay. Kaya naman, tama ang paniniwala ni Avicenna noon pa man. Laging piliin ang pinakamataas na kalidad para sa ating kalusugan. Ang ikatlong sikretong sangkap ay ang luyang dilaw, ang tinaguriang ginintuang pampalasa ng silangan. Tinawag ito ni Avicenna na kamag-anak ng saffron at pinahalagahan dahil sa pambihirang kakayahan nitong maglinis ng katawan. Ayon sa kanya, ang luyang dilaw ay mabisang pang-detox ng atay at dugo laban sa mga nakalalasong singaw at mga bara sa daluyan ng katawan. Sa kanyang paraan ng panggagamot, ang atay ang sentro ng metabolismo, kaya naman ang pangangalaga rito ang pinakaimportante. Ipinapayo ni Avicenna ang luyang dilaw para sa mga may sakit sa atay, mga problema sa balat, at upang mapabuti ang pangkalahatang kalusugan. Naniniwala siya na ang pampalasang ito ay may kapangyarihang magpahupa ng pamamaga sa loob ng katawan na siya namang ugat ng maraming malalalang karamdaman. Saksi siya sa kung paano ibinabalik ng luyang dilaw ang malusog na kulay ng balat at ang sigla ng isang tao. Bagamat wala pa siyang ideya noon tungkol sa mga free radicals, batid niya na may mga prosesong nagaganap sa loob ng katawan na nagdudulot ng pagkasira at ang maliwanag na pampalasang ito ang nagsisilbing pangunahing proteksyon laban dito. Ganap na pinapatunayan ng makabagong siyensya ang husay at talino ni Avicenna. Ang curcumin, na pangunahing sangkap ng luyang dilaw, ay isa sa pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga sa loob ng ating katawan. Alam na natin ngayon na ang pabalik-balik or chronic inflammation ang isa sa mga pangunahing dahilan ng insulin resistance. At dito, nakakatulong ang curcumin upang putulin ang cycle na ito. Ayon sa mga pag-aaral, napapabuti rin ng curcumin ang kondisyon ng ating mga beta cell sa lapay, ang mga cells na responsable sa paggawa ng insulin. Pinoprotektahan din na nito ang ating atay laban sa fatty liver na madalas na nararanasan ng mga may type 2 diabetes. Napakalakas din nitong antioxidant na nagbabantay sa ating mga cells laban sa anumang pinsala. Ang tanging hamon lang ay mahirap itong maabsorb ng ating katawan.
Ngunit mayroong sikreto ang ating mga ninuno para rito na ibabahagi namin mamaya kapag tinalakay na natin ang paggawa ng ating espesyal na eliksir. At panghuli, ang ikaapat na maapoy na sangkap ng ating eliksir, ang luya. Ayon sa tanyag ng manggagamot na si Avicenna, ang luya ay kabilang sa mga pagkaing may katangiang mainit at tuyo. Para sa kanya, ito ang pinakamabisang paraan upang muling pag-alabin ang ating panloob na apoy sa pagtunaw ng pagkain. Naniniwala siya na maraming karamdaman, kabilang na ang mga dulot ng sobrang asukal sa katawan, ay nagmumula sa isang malamig at mabagal na tiyan na hindi na nakakapagproseso ng maayos. Ang luya ang nagsisilbing pampasigla sa buong sistema ng ating panunaw. Tinutulungan nito ang katawan na makuha ang lahat ng sustansya mula sa pagkain nang hindi nag-iipon ng tinatawag na umid or plema sa loob ng mga organo. Inirerekomenda rin niya ang luya upang mapaganda ang sirkulasyon ng dugo, mapainit ang katawan at labanan ang pagduwal o hindi pagkatunaw ng pagkain. Sa madaling salita, ang luya ang nagsisilbing mitsa na nagpapabilis at nagpapaganda sa takbo ng ating metabolismo. Sinusunog nito ang mga kalabisan sa ating katawan upang hindi ito maipon bilang taba o asukal. Nakakamangha rin ang sinasabi ng siyensya tungkol sa luya. Ang pangunahing sangkap nito, ang gingerols, ay napatunayan ng mayaman sa anti-inflammatory at antioxidant properties. Pero ang pinakamahalaga sa ating paksa ay ito. Ayon sa mga pag-aaral, tinutulungan ng luya ang ating mga cells na maging mas sensitive sa insulin. Dahil dito, mas nagiging epektibo ang insulin sa pag-aasikaso ng asukal sa ating dugo, kahit sa maliit na dami lang. Sinasabi rin ng ilang pananaliksik na pinapabagal ng luya ang pagtunaw ng carbohydrates, kaya naiiwasan ang biglaang pagtaas ng sugar sa dugo pagkatapos nating kumain. Sa madaling salita, multitasking ang luya. Pinapaganda nito ang ating digestion, nilalabanan ang mga pamamaga sa katawan, at tinutulungan ang mga cells natin na rumispon ng tama sa insulin. Isa itong natural na metabolic booster na swak na kapareha ng iba pang sangkap sa ating ginagawang eliksir. Ngayong alam na natin ang lahat ng sangkap, dako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mismong recipe. Paano nga ba natin gagawing eliksir ni Avicenna ang apat na makapangyarihang sangkap na ito? Makinig ng mabuti dahil ibabahagi ko sa inyo ang paraang hinango pa mula sa mga sinaunang kasulatan. Narito ang mga kakailanganin ninyo: isang kutsarang buto ng fenugreek, isang kutsaritang powder ng Ceylon cinnamon, isang kutsaritang turmeric powder, at isang maliit na hiwa ng sariwang luya, mga 2 sentimetro ang laki. Kakailanganin din ninyo ng kalahating kutsaritang buong paminta. O, tama ang narinig nyo, paminta! Ito ang sikretong nagpapalakas sa bisa ng kurkumin ng libu-libong beses para mas madaling maabsorb ng ating katawan. Alam na ito ni Avicenna noon pa man. At syempre, ang base ng ating eliksir ay 500 mililitro ng malinis na tubig. Ang paggawa ng eliksir na ito ay tila isang ritual, kaya huwag itong madaliin. Una, isangkag muna ng bahagya ang mga buto ng fenugreek sa tuyong kawali sa loob ng 1 hanggang 2 minuto, hanggang sa lumabas ang bango nito na parang mani. Mahalaga ang hakbang na ito para mas lumabas ang taglay nitong bisa. Pagkatapos, balatan ng luya at gadgarin ng pino o kaya ay hiwain ng maliliit. Sa isang maliit na kaldero, pagsamahin ng lahat ng sangkap: ang isinangkag na fenugreek, kanela, luyang dilaw,
kinuudkod na luya, at mga butil ng pamintang buo. Buhusan ito ng 500 mililitro ng malinis na tubig. Tandaan, mahalagang malamig na tubig ang gamitin at hindi mainit upang dahan-dahang manuot at lumabas ang sustansya ng bawat sangkap. Isa lang ang kaldero sa mahinang apoy hanggang sa ito ay kumulo. Ito ang pinakaimportanteng bahagi. Ang inumin ay hindi dapat nagpupuyos sa kulo, kundi dahan-dahan lang itong pinapakuluan para sa pinakamagandang resulta. Kapag nagsimula ng kumulo ang nilaga, hinaan agad ang apoy sa pinakamababa para dahan-dahan lang ang pagkulo nito. Takpan ang kaldero at hayaan itong nakasalang ng 10 hanggang 15 minuto. Sa mga sandaling ito, masisipsip ng tubig ang lahat ng sustansya at bisa ng mga halaman kung saan ang mga sangkap ay magsasama-sama para mas tumindi ang epekto nito sa katawan. Malalanghap ninyo ang napakabangong amoy na tiyak na babalot sa inyong kusina. Pagkalipas ng 15 minuto, hanguin na ang kaldero mula sa apoy, pero huwag muna itong bubuksan. Hayaan muna itong magbabad ng hindi bababa sa 30 minuto. Habang lumalamig, mas lalong magiging puro at mabisa ang elixir. Pagkatapos, salain itong mabuti gamit ang pinong panala o katsa para maihiwalay ang likido sa mga latak nito. Handa na ang inyong nakapagpapagaling na elixir ni Avicenna. Ang kulay nito ay magiging matingkad na parang ginintuang kayumanggi. Siguraduhing itago ito sa lalagyang dibubog sa loob ng refrigerator ng hindi hihigit sa 2 araw. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, paano ba dapat inumin ang elixir na ito para makuha ang pinakamagandang resulta? Ayon sa tradisyon, kailangan ng 10 araw na diretsong pag-inom nito. Pinakamainam na uminom ng 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga bago mag-almusal habang wala pang laman ng tiyan, at isa sa gabi mga 1 oras bago matulog. Ang tamang dami ay nasa 100 hanggang 150 mililitro o halos kalahating baso lang. Siguraduhing maligamgam ang inumin. Kung galing ito sa refrigerator, painitin lang ng bahagya at huwag hayaang kumulo. Medyo kakaiba ang lasa nito. May kaunting anghang mula sa luya at bahagyang pait dahil sa fenugreek. Iwasang lagyan ito ng asukal o honey para hindi mawala ang natural na bisa nito. Ituring mo itong gamot at isang mahalagang ritual para sa paglilinis ng iyong katawan. Matapos ang 10 araw, magpahinga muna ng 1 hanggang 2 linggo bago muling uminom kung kinakailangan. Dapat nating tandaan na ang elixir na ito ay hindi isang magic wand. Naniniwala ang sikat na manggagamot na si Avicenna na ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa kabuuang pangangalaga sa ating kalusugan. Kaya naman, habang iniinom nyo ito, napakahalagang ayusin din ang inyong paraan ng pagkain. Hindi po ibig sabihin nito ay kailangan ninyong magpakagutom. Ang kailangan lang ay kumain ng wasto. Hanggat maaari, iwasan muna ang mga bad carbs tulad ng puting tinapay, mga pastries, at lalo na ang mga matatamis na inumin. Gawing bida sa inyong hapagkainan ang mga gulay, lalo na ang mga madahong berde. Kumain din ng lean protein, gaya ng manok, isda o beans, at huwag kalimutan ng mga healthy fats mula sa avocado, nuts, at olive oil. At syempre, uminom ng maraming malinis na tubig sa buong maghapon. Sa ganitong paraan, hindi mabibigatan ang inyong pancreas or lapay. Hinahayaan nito ang elixir na gumana ng husto sa inyong system. Sa madaling salita, binibigyan niyo ang inyong katawan ng perpektong pagkakataon na kusang mag-recover at magpanibagong lakas. Bukod sa wastong pagkain, binigyang halaga rin
ng dakilang manggagamot na si Avicenna ang pagkilos ng katawan. Ayon sa kanya, kayang palitan ng paggalaw ang anumang gamot, ngunit walang gamot sa mundo ang makakapalit sa paggalaw. Sa loob ng 10 araw na programang ito, sikaping magkaroon ng katamtamang pisikal na aktibidad. Hindi mo kailangang tumakbo ng maraton. Sapat na ang 30 hanggang 40 minutong mabilis na paglalakad araw-araw. Ang paglalakad sa sariwang hangin ay hindi lamang nakakatulong sa pagbaba ng asukal sa dugo dahil sa paggamit ng iyong mga kalamnan sa glucose, kundi pinapabuti rin mo nito ang daloy ng dugo, nagbibigay ng sapat na oxygen sa katawan at nag-aalis ng stress. Alam nating ang stress sa pamamagitan ng hormone na cortisol ay isa rin sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng sugar. Ang pagsasama ng ating eliksir, tamang nutrisyon at regular na pagkilos. Ito ang triple punch laban sa mataas na asukal na ipinamana sa atin ng dakilang manggagamot. Ngayon, maging tapat tayo at pag-usapan ang madalas nating marinig na pangako. Sugar level na 5.0 sa loob lang ng 10 araw. Posible nga ba ito? Kailangan nating paghiwalayin ang katotohanan sa sabi-sabi. Para sa mga may prediabetes o bahagyang mataas lang ang asukal, posible ang ganitong pagbaba. Pero kailangang gawin ng tama ang 3 bagay. Pag-inom ng eliksir, disiplina sa pagkain, at ehersisyo. Napakalakas talaga ng mga sangkap ng inuming ito. Gayunpaman, para sa mga matagal ng may type 2 diabetes at may iniinom ng gamot, hindi makatotohanan at delikadong asahan ang ganoon kabilis na resulta. Magkakabisa pa rin ito, pero sa mas dahan-dahan at ligtas na paraan. Tandaan, hindi ito kapalit ng gamot na nireseta ng inyong doktor. Ito ay isang mabisang suporta lang para sa inyong kalusugan. Ang layunin nito ay tulungan ang inyong katawan, hindi ang gumawa ng himala. Linawin natin ang isang maling akala. Ang eliksir na ito ay hindi magic na gamot sa diabetes. Hindi nito mapapagaling ang type 1 diabetes dahil ito ay isang autoimmune disease. Pero pagdating sa type 2, maaari itong maging katuwang para maabot ang remission. Basta't bahagi ito ng kabuuang pagbabago sa iyong lifestyle. Ang tunay na halaga ng recipe na ito ay hindi nakikita sa mabilisang resulta. Sa halip, pinapaalala nito sa atin na mayroon tayong mabisang paraan para kontrolin ang ating kalusugan. Tinuturuan tayo nitong maging mas maingat sa ating kinakain, manatiling aktibo, at gamitin ang mga biyaya ng kalikasan para suportahan ang ating katawan. Ang tunay na milagro ay hindi lang ang pagbaba ng sugar level sa 5.0. Ang mas mahalaga ay ang muling pagbawi sa kontrol sa iyong sariling katawan at ang pagtitiwala sa iyong likas na lakas. Iyan ang tunay na karunungan ni Avicenna. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mga dapat tandaan para sa inyong kaligtasan. Kahit gawa sa natural na sangkap ang eliksir na ito, napakatapang ng epekto nito sa katawan. Kaya may mga dapat tayong isaalang-alang. Hindi ito dapat inumin ng mga buntis at mga nanay na nagpapasuso. Para naman sa mga may sensitibong sikmura or may mga kondisyon gaya ng gastritis or ulcer, kailangang maging doble ingat dahil ang luya at paminta ay maaaring magdulot ng iritasyon. Kung kayo ay gumagamit ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, gaya ng warfarin, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang turmeric at luya ay may natural ding kakayahang magpalabnaw ng dugo. At ang pinakaimportante sa lahat, kung kayo ay umiinom na ng gamot para sa diabetes, ang paggamit ng eliksir na ito ay maaaring maging sanhi ng hypoglycemia
o ang delikadong pagbagsak ng inyong sugar level. Kaya naman, simulan lamang ang pag-inom nito sa ilalim ng gabay ng inyong doktor at siguraduhing regular na i-monitor ang inyong blood glucose level. Sa madaling salita, ang sinaunang eliksir ni Avicenna ay hindi lamang basta halo ng mga halaman. Isa itong buong pilosopiya para sa ating kalusugan. Isa itong paalala na ibinigay na ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin para sa isang mahaba at masiglang buhay. Ang fenugreek, kanela, luyang dilaw at luya ay mga tunay na superfood. Ang kanilang kapangyarihan ay napatunayan na hindi lamang ng mahabang panahon, kundi maging ng daan-daang modernong siyentipikong pag-aaral. Malaki ang maitutulong ng mga ito sa pagbalanse ng asukal sa dugo. Ngunit kailangan nito ng disiplina at tamang pag-unawa. Huwag tayong umasa sa instant na himala, pagkus ay asahan natin ang isang matibay na suporta para sa ating katawan patungo sa paggaling. Ang tunay na lihim ni Avicenna ay hindi lamang ang iisang resipe, kundi ang pagkilala na ang tunay na kalusugan ay ang armonya sa pagitan ng tamang pagkain, pagkilos, at ng ating panloob na katauhan. Ayan mga kaibigan, nasaksihan natin ang husay ng sinaunang karunungan at nabuksan ang isa sa mga lihim ni Avicenna. Malinaw nating nakita na sa likod ng mga magagandang alamat, may matibay na basehan pala ang siyensya. Ang eliksir na ito ay hindi mahiwagang gamot sa lahat ng sakit, pero isa itong mabisang katuwang na kung isasama sa tamang lifestyle, ay siguradong magbibigay ng kamanghamanghang resulta. Ang pinakamahalagang aral dito, huwag nating baliwalain ang kaalaman ng ating mga ninuno. Madalas, sa mga simple at natural na bagay, matatagpuan ang tunay na lakas. Maraming salamat sa pagtutok hanggang sa dulo ng video na ito. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like naman at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pagtuklas sa mundo ng kalusugan. At syempre, gusto kong malaman ang inyong saloobin. Naniniwala ba kayo sa bisa ng mga sinaunang recipe or mas kampante kayo sa mga modernong gamot? I-comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Maging malusog palagi at hanggang sa muli nating pagkikita.